Ganda, oh. Lalagay ako ng parang awning dito. Here's an update. Liit na. Mariam. Not the prettiest. Paano mo ba siya hawakan? Ganyan? Ganyan? Paano ba? Ako lagi Dapat ako may nagbabackhand hawak, eh. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! Sama kayo sa akin. Punta tayo doon sa rooftop. Sa ginagawa doon sa taas. Ganda ng araw dito. Ito na pala yung puno na pinatanim ko kaya Diana. O diba? It's thriving. Medyo mas malaki na yung pot niya. Fourth floor kasi ito. Wait lang. Friend, tingnan mo. Ang ganda oh. Hihihi. Eto, aalisin natin to kasi kukunin daw ni Landlord yung mga pots niya. Ang cute. O, diba? Dito, maglagay tayo ng outdoor kusina. Somewhere here. Tapos may garden dyan. Bongga! Medyo mainit lang. Oo, diba? May treadmill tayo dito. May ref. Medyo malawak-lawak yung area kung saan makakapag-exercise tayo. Tapos maglalagay ako ng parang awning dito na may bar stool 3. Yun yung cafe-cafe yan ng Mami Kiss ninyo. Hindi naman ako magbebenta. Ano lang to? For my own sanity. Passion project, yun, ganun lang. Labasan lang ng creative juices ng Mami Kiss ninyo. Cute! Kapag nagpapadala ng kung ano-ano yung kapatid ko galing abroad, nanghihingi ako sa kanya nito. Mga scent boosters to. Downy yung kanyang brand. Lalaba tayo, friend! Very active lifestyle ng Mami Kiss eh. Ang dami kong mga workout clothes na ang anta na. Usually nilalagay ko mga ganyan. Meron naman akong Downy dito na liquid, pero kasi bango. Super bango. Sana nakaamoy nyo. O, diba? Dapat to, walang laman. Pero pag sumasamahin na nga natin. Ay, tumapong pa. O, di ba napakahusay? Sige na nga, lagay ko na nga lang yan dyan. Alam nyo, sobrang I highly recommend na if kaya nyong maka-afford yung mga washing machine na, alam nyo, yung ilalabas mo na lang. Yung damit pagtapos, to sasampay mo. Ay, thumbs up para mabilis ang trabaho. O, ayan, nakapagsampay na si Madam. Pansin nyo yung tiles namin. Alam mo, kahit minoriatic acid ko na yan, ganyan pa rin maitim. Kaya naisip ko, gayahin ko yung sa TikTok, yung self-leveling Kemerut. Ito. Binili ko to sa TikTok. Bali, 10 kilo yan. Tatry kong gamitin dun sa taas at saka dito sa terrace sa office ko. Ayan o, may ganyan siya, may watermark. Grabe, kaka-repaint lang namin ito. Ang dami ng tae ng ng mga butiki. O, ayan, lalagyan ko rito. Tapos, tatry ko maglagay ng halaman dito sa part na to para medyo lumamig. Speaking of mabilis, napansin nyo ba na kapag nag-i-enjoy kayo sa isang bagay or sa isang activity or even sa trabaho ninyo, ang bilis-bilis ng oras. Pero kapag nabubuisit ka sa mga kasama mo, o di kaya naman hindi fulfilling yung ginagawa mo, napakatagal ng oras. Pero one thing's for sure, it shall come to pass. Yan ay isang phrase na madalas ko nakikita pag nagbabasa ako ng scriptures or ng Bible. O bago kayo mag-react, napaka-religyoso mo naman, Mami Chris, you're in your righteous era na ba? Well, I'm trying my best. I'm trying my best na maging mabait kasi feeling ko sama ng ugali ko kaya ako nagbabasa ng mga scriptures lately. Anyway, balik tayo dun sa phrase na it shall come to pass. Ito ay very applicable sa mga mahihirap at saka sa mga magagandang moments sa buhay natin. Everything is temporary. Kung ikaw ay isang nanay kagaya ko, the hard seasons won't last forever. Kung maliliit pa yung mga anak ninyo, o kaya sakitin, o kaya minsan may toy, may topak, nagtatantrums, no? And everyone is testing your patience. It can sometimes feel na parang, matatapos pa ba to? But remember, everything will come to pass. Yung mga sleepless nights na yan, yung mga tantrums na yan, yung mga teenage rage ng mga anak natin,
Phases lang yan na lilipas din. The chaos of busy motherhood will pass, and one day, alam mo ba, you may even miss the noise and the mess that once overwhelmed you. At ito yung nakakalungkot. Even the beautiful moments will pass too. My son is already 8 years old and I feel like slowly dumidetach na siya sa akin. Parang kailan lang, para siyang magnet na hindi talaga siya mapakali pag hindi niya ako nakikita. Tapos dati, ang mundo niya sa akin lang umiikot, ako lang sapat na. Pero darating at darating talaga yung pagkakataon na yung mga anak natin will grow more independent habang lumilipas ang pagkakataon. And the time seems to move faster than you think. So enjoy the hugs while they still ask for them. Pag nagpapaki sila, sige, kiss nyo. Oo. Tapos laugh at their silly conversations, even the jokes, take photos, videos, but also, syempre mag-pause ka din to feel the moment. Ang hirap naman nung record mo nga, pero masyado ka namang naging busy to document, hindi mo masyadong nasulit. Grabe no, time is so precious, pero hindi mo kailangan madaliin. You just have to live fully. Quick update on the bangs. Ganyan ang itsura ng bangs kapag hindi mo siya sineset ng basa siya. Nakita nyo, gano'n siya kaangat, ka-fluffy. At kahit i-hair dryer mo yan ng pababa, hindi yan mag-i-spaghetti pababa. Kailangan talaga yan nasiset. Pero buti na lang gabi naman na ngayon. Bukas ko na lang siya isiset. Ang importante lang ngayon, makatulog ako ng tuyo buhok. Hindi ko na talaga kaya yung yung natutulog ng air dried lang. Yung pinahayaan ko na lang siya na medyo basa-basa siya. Kasi girl, napaka-sensitive ng anit ko, konting kibot, magkakaroon ng yeast infection na magbumukhang dandruff o di naman kaya magkakascalp irritation, ganyan. Kaya talagang nag-i-invest ako sa mga tools na kagaya nitong si Dyson na hindi nyo naman kailangan bumili ng ganito, basta yung mga normal na hair dryer lang para maiwasan yung nakukulob yung basa. Kasi yun yung kalaban talaga ng mga very sensitive scalp. Ito yung mga gagamitin ko na ingredients para gumawa ng rice bowl na may tuna, corn, at saka cucumber. So, I'm testing out this recipe kung medyo madali ba siya or sustainable ba siya for me to make. Okay, let's begin. Meron akong bahaw dito. Ito na lang gamitin natin. Pwede naman toyo. Pero para mas may flavor, no? O ito na lang. Depende. Gyoza, kemerut, gyoza sauce naman sa Daiso. At saka, lagyan natin ng sesame oil para masarap. Sesame oil. Mga ganyan. Ay, ang dami. Ang dami. Pakarami. Teka lang. Optional to ha. Pero lagyan natin ng magic sarap from Taiwan. Ang dami din na. Hindi lang. And may mekos-mekos. Pag nahalo nyo na siya, timplahin nyo na lang kung gaano karaming toyo or tempura sauce ang kailangan nyo, ha? Okay na to. Let's set this aside. At, mabibitawan pa niya. Century tuna, flakes in oil, at saka UFC na corn kernel. Buksan na natin to. Yun! Favorite ko tong brand na to. Tapos, hiwain na lang natin to ng normal na hiwa. Yung maninipis lang, ha? Okay. Assembly time. Dito lang. Tapos, ang dami natin cucumber, pero that's fine. Ayan, lagyan natin ng corn. Uy, hawalay ka dun. Okay, tuna sa gitna. Para cute. Jumbo mayo. Jumbo mayo tayo, friend. Wala nang plating to. Ito na to. At saka seaweed. Yan. Duruin na natin para masarap. Para equal parts. Para sa lahat.
Not the prettiest, pero pwede na natin i-mix lahat yan. Sarap. Diba? Ayan. Kain tayo. Yum! Hi! Alam nyo yung concept na trying again, di ba lagi kong sinishare sa inyo yan, lalo when it comes to me working out. I also apply it sa mga hobbies or sa mga sports na gusto kong masubukan na kahit hindi ko kailangan maging magaling friend. I just have to try it para makita ko if I will love it. And aaminin ko, noong una medyo cringe sa akin ng pickleball kasi usong-uso na. Hindi ako mahilig makiuso kasi. Pero nung na-try ko na siya, ay, fun pala siya. Kaso paano ba to? Daddy, kamusta naman ang feeling? Ang hirap na kontrolin pala, no? Para tayo di marunong. Oo. Hindi, mas mababa pa kami sa beginner eh. Kasi noob talaga eh. Dapat siguro mag-hire tayo ng coach for one day. Para lang ituro yung tamang form. Paano mo siya hawakan? Ganyan, ganyan. Paano ba? Ako lagi Dapat ako may nagbabahand hawak, eh. Ganon, dalawa. Ganon. Ang hirap niya gawin. O anyway, ito ang aming napiling sport kasi Hindi ako, siya lang. wala siyang choice. Hindi, minsan nahihirapan kasi ako manghiram nung cultural hall. Dami kasing forms. Kaya ito, pag may naglalaro ng basketball sa kabila, ito wala na akong kailangan ipaalam. Pwede na akong mag-set up ng tent. Ayan, tara. Let's play the game. Alam nyo, nalilito talaga ako kung paano yung mga rules nitong pickleball. Pero sabi ko kay Daddy Justin, basta ang goal natin ngayon, pawisan tayo, tamaan yung bola. Let's start dun muna sa goal na yun. And grabe, akala ko minsan na maaabot ko na yung bola. Pero pag tama niya, I missed the shot. Nakakaloka. At ang Liam naman, nag-enroll siya sa isang basketball clinic. Malapit lang. Basta kami naglalaro ng pickleball. Kasama yung mga friends niya, mga barkada niya. Ayan. Yung pickleball, wala akong binabayaran doon. Kasi syempre sa chapel namin siya ginagawa. Pero dito sa basketball, mga 150 per 2-hour session. Tapos tingnan niyo, ang dami mga kids. Nakakatawa yung iba. Grabe sumasali talaga ng liga. At saka ang dami ko rin nakikita mga parents na very, very proud of their children. And si Liam, ang dami niya kailangan i-improve, I know. Pero okay yan para matutunan niya na magsumikap talaga at saka matutunan niya na hindi lahat ng bagay ay nabulol na siya. Hindi lahat ng bagay ay madali. Oo. So, may mga strengths si Liam at meron din siyang weaknesses para aware din siya. Ayan, happy naman siya makipaglaro sa friends niya. Wala pang hindi pa nakakalaro, naglalapot na siya, oh. Ayan, may station na tayo dito. Tada! Ito ang ni Liam, ang kanyang assignment at practical exam into one. Ang first business ni Liam, ito ay para sa kanyang economics/hospitality management class. O para matuto siya makipag-usap sa mga tao. May skill na siya na tawag dito na pinractice namin para dito. Kasi magbibenta siya ng Shanghai. Ang Shanghai, pinasisingaw ko lang. Luto naman na, air fryer lang natin para mas masarap siya. O, diba? O, isang ganito, 15 pesos isa. Pagbigyan nyo na, ang hirap, mahal ng gas eh. O, diba? Inano pa namin ito, binyahe pa. Yung dalawa, papractice sila ng, yun, nabubulol pa. Papractice sila ng basketball. Kasi si Liam tinuturuan ng bagong sport ng tatay niya. Medyo challenging sa kanya tong sport na to kasi mas sanay siya mag-swimming, di ba? Kaso yung tindero natin naglalaro. Hello, my name is Liam. I'm the owner of Liam Merienda. And please write your name and number of Shanghai. Do you want with sauce and no sauce? Cash will be paid with cash and Gcash. Bigay mo yung form mo sa kanya para masulatan niya. Liit na. Ayan, ito po ang ating second customer. Magkano yung cash niya? Sulat mo. 100. Thank you.
Okay, game! Player POV. Patay! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, oh. Aba, hindi na mamamatay ang... Here's an update. Diba? May bubong na, may pader na. Magbubuhos na sila ng semento. Medyo nagkamali lang kami sa size ng bintana. Pero okay lang. Kasi syempre pag may bintana, patay yung space na yon. Hindi mo siya malagyan ng furniture. Pero okay lang din to. Napagod ako. Tamakbo ako papunta dito. Diba? Cute. Ito mga halaman, ito pa rin sila. Soon enough, tatanggalin na natin yan. But yeah, naghanap ako ng budget para sa magpapasliding door tayo doon. Yung awning andito. Hanap ako ng bar store na tag ito yung what do you call this? Second hand para medyo mura. Ayan, darating ngayon yung magsusukat ng mga pangsalamin. Yung mga halamang binili ko, patay na sila. Kasi hindi ko naripat eh. Ayun o. Hindi ko naripat. Dapat naripat ko sila kagad. Kaso, na-delay nga kasi yung paggawa nito. I mean yung tapos ba ng mga bagay-bagay. Dapat 2 weeks nang tapos eh. Kinapos ang budget. Alam nyo, last year, ang dami kong talo. Marami akong lugi. Sabi ko, this year, gagalingan natin. I'm gonna work so hard para marami tayong anda. Pero hindi ako sure kung marami akong kikitain ngayong taon na to. Kasi I feel like itong taon na to is the year of investment. Mag-invest tayo sa ating health. Kaya nga meron tayo at-home gym. Tapos, I'm thinking of mag-invest na rin kaya ako sa pickleball. Mag-hire ako ng coach para maganda yung form ko. Hindi ako ma-injury, di ba? At mag-invest din ako sa quality ng pagkain. Pag pinakinggan mo, no, puro palabas. Yung investment ba is a nice way to say na gagastos ako ng gagastos. Pero hindi. Sa isip ko nga, ito yung ginagawa ko para sa aking sarili, para sa aking pamilya. Darating ang araw na babalik sa akin yung mga bagay na tinanim ko na tama. Yun na lang talaga yung pakonsuelo di bobo ko. At saka dala na ako, no? Kaysa mag-invest ako sa negosyo ng iba, o kaya naman ipautang yung pera ko tapos tatakbuhan ako, di gastusin ko na lang para sa sarili ko, para sa family ko, di ba? Siniset ko na yung expectations ko na since I will be doing this for a year, to mga investment goals na yan, may mga times talaga na hindi ko alam kung kikita tayo. Pero sana naman, no, huwag tayong ma-negative. Kahit break-even lang, bayad lahat ng bills, kahit na wala masyadong madagdag, basta wag lang mabawasan yung resources that we currently have. Kinakabahan nga ako ng isang araw habang kinukwento-kwento ko yung mga gastos. Then, sabi ko rin sa isip ko, para ano pat yung pa-self mo, nag-ipon-ipon ng emergency fund, aanin nyo ba yan? Pag ikaw nategi, madadala mo ba yan? Hindi naman din. O, diba? So, gastusin na natin yan. Pero yung paggastos, dapat mindful ha. Hindi yung very reckless tayo porkit may budget. Ganda naman ng puno na yun. Nagbabayad. And I woke up quite early today kasi eto na nga, nagpapa-training ng ganyan ng Mami Cristeño. Nag-hire ako ng coach para turuan ako paano mag-pickleball kasi minsan akala ko tatamahan ko yung bola, hindi naman natatama kasi mali-mali pala yung form ko. O bali, 2 hours tong session ni coach, tapos 900 per hour siya. And since meron namang court sa amin na libre, tas may dala rin akong sarili kong net, at saka meron akong paddle, o wala nang iba pang gagastusin. Maliban na lang, pag sobrang na-enjoy ko to, kailangan ako mag-upgrade ng paddle. Oh my gosh. Oh, anyway, learning sports in your 40s is not a joke. Nakakaloka, pero it's more common than people think. Sabi nila, yung mga adults daw, they learn differently mula sa mga bata. Totoo naman, kasi yung age difference, di ba? Pero usually, yung mga mas matatanda kagaya ko, mas may patience na mas may strategy, mas may body awareness.
Totoo ba yun? Yung body awareness? Kasi minsan parang hindi maka-keep up yung katawan ko. O kaya minsan may fear ako na, hala, baka pag tinodo ko yung puwersa ko nito, magka-injury ako. O, ito daw ang mga real advantages to starting late. Ewan ko kung mag-agree kayo dito. Number 1, better emotional control. Hindi to totoo. Kasi nagagalit ako kapag hindi ko tinatamaan yung bola. Pero, dun sa part na where it says, you have more discipline and mas consistent ka, yun, I'm gonna have to say na totoo yun. And medyo less ego na magmukha akong tanga or hindi ako tama yung form ko. Okay na, wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pero mas stronger yung aking ability to learn yung mga techniques kasi mas intentional ako. Pero friend, grabe yung adjustment, lalo dun sa physical recovery. Yung mga tendons ko, they recover slower. Tapos, sobrang importante ng warm-up. Ngayon ko nararamdaman yung, shucks, pag hindi ako nag-warm up, laro ka agad. Kinabukasan, hindi ako functional. Ay, kakainis. And nag-improve yung sleep ko dahil dito sa pagpipickleball.